Magandang hapon po sa inyong lahat at nagpapasalamat po kami sa inyong sakripisyo sa pagpunta rito. Marami po ako nakausap, pero daw nanggaling pa ng Davao, Surigao, Cagayan de Oro, Batangas, Bicol, Negros, Maynila, Mindanao, Cavite, at marami pa puro nakikinig sa atin. Buong Pilipinas na po ang naririto. Talaga nagsasakripisyo, nagpapakita ng pag-ibig sa bayan. Dahil mahal natin ang ating bansa. Dito po sa ating samahan, walang kulay. You can say what you want. Yung magugulo, paalisin. Yung magugulo, paalisin. Sige. Okay. Anyway, sino rito ang galit sa korupsyon? Taas ang kamay. Yun ang pinagsasamahan natin. Brother, baka pwedeng doon ka muna, doon ka. Doon ka kasi, huwag ka kasi mayroon naman kasi kayong linya eh. Lahat po ng mga kaliwa, doon naman kayo sa kabila. Huwag kasi kayong pumasok dito. Tayo isang isa tayo, Pilipino. Huwag kang magwawala dito. Dahil ang hangad ng United People's Initiative ay kapayapaan. Hindi namin kayo hinahamon. Okay, mga kasama, ingatan niyo po yan, ha? Mayroong mga kaliwa na pumasok at nag-infiltrate, manggugulo. Naandyan ang mga pulis, isumbong natin at ituro. Huwag tayo manggugulo. Ito po ang ibinigay sa atin ng batas at ng saligang batas na tayo ay pwedeng magsalita ng ating gustong sabihin, i-express ang ating mga ayaw sa pamahalaan ng mapayapang paraan. Kalayaan po natin yan. Yan ang gamitin natin. Tayo po ay sinusuportahan at pinoprotektahan ng mga sundalo at pulis dahil ayaw rin nila ng korupsyon. So ngayon po, tayo ay naririto dahil tayo ay magsasama-sama, mananalangin at maninindigan. Ang malakas po, ang makapangyarihan, sila po lahat yon. Ito po magsasama natin dito, ilang araw po kami sa Kongreso, 3. Bumaba si Speaker Martin. Dito, nakaka-4 na araw na po tayo. Meron na tayong mga kasamahan na lahat po kami nagkakasakit na. Dahil gusto natin matapos na lahat ng kasamaang ito. Subalit, ang ating pong pinakamalakas na sandata ay panalangin. Ang Diyos ang lalaban para sa atin. Walang gobyernong kapangyarihan, kayamanan na higit pa sa lakas ng Diyos. So tayo po lahat ay sasamo sa Diyos, mananalangin na bigyan ng palayain ang ating bansa sa korupsyon at pang-aabuso ng pamahalaan. Kahapon lang po nakatanggap kami ng isang report, yung mga flood control projects na nababalitaan natin sa TV na trilyon na pong inakot. Doon po pala sa Kongreso, buwan-buwan ang bawat isang congressman, pag pumila ka ron sa asawa ng speaker, meron kang 1 milyong piso. Kung 300 kayo, 300 million. At doon po pala sa Kongreso, merong break 4 to 5 times a week, a year. At kada break po ninyo, pipila kayo ulit, bibigyan kayo ng 1 hanggang 2 milyong piso cash. So kung merong mga congressman na makakaliwa, hindi sinasabi sa inyo yan, naloloko kayo ng mga congressman ninyo. Mga kababayan,
Pera po natin lahat yon. Habang yumayaman ng mga politiko, binabaha naman ang Pilipino. Marami pa tayong hindi nalalaman na gusto natin malaman. Kaya gusto natin magpatuloy ang investigasyon na walang kinikilingan. Imbestigahan nyo lahat para malaman natin lahat. At saka natin pagdesisyonan bilang Pilipino kung anong gustong gawin natin. Ang isa pong alam ko, kailangan natin ng pagbabago. At hindi mababago ang Pilipinas maliban mabago ang sistema. Hindi pwede nagpapalit-palit lang tayo ng ulo dahil ilang beses na po natin ginawa yan. Ang kailangan mapalitan ang sistema at maalis ang kapangyarihan o ang sobrang kapangyarihan na naibigay natin sa Pangulo, sa Kongreso, sa Pulis at sa Comelec. Kapag sila na ang nangaabuso ng kapangyarihan, wala na tayo lahat magawa. Yan ang kailangan mo nating desisyonan dito ngayon. Umulan, tumagal man ito, ang amin pong pakiusap, manindigan at magsama-sama tayo ngayon. Saan ka man galing? Doon ka dito sa monument, doon ka galing saan man. Hubarin muna natin ang ating mga politika, partido at kulay. Magsama-sama tayo bilang Pilipino. Wala Manila! Kahit na sinong umupo, pasupalitan ng sistema. Tuwing na lang nag-aaway ang presidente, national officers, vice-presidente, gulong-gulo ang buong bansa. Sila lang naman nag-aaway. Kailangan ibalik natin ang kapangyarihan sa tao at sa mga lokal. At magkaroon tayo ng sistema na tunay na napaparusahan ang mga tiwali sa pamahalaan. Yan po ang ating panalangin. Maaari pong humaba ang labang ito. Pero basta sama-sama tayo, magtatagumpay tayo. Ngayon po, tapos na ako. Gusto ko na lang po kayong pangunahan sa isang panalangin. Ang aming pong pagtitipon, lagi ko pong pinaalala sa ating mga kasamahan. Papasalamat po ako sa mga kasamahan ko sa UPI, mga general, abogado, dating opisyal. Halo-halo po kami rito. Coronel, ito po, hinamon na ng suntukan si Speaker. Pero ang puntos ko po, manalangin tayo dahil ang Diyos ang lalaban sa atin. Ang Diyos ang lalaban sa atin. Ang balita sa news ngayon, may bagyo. Pero mukhang kumampi sa atin ng Diyos, pinipigilan ang bagyo. So tayo po ay manalangin. Ipit po natin ang ating mata, ang ating ulo. Panginoong Yesus, kami po ay lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Humihingi ng patawad sa aming kasalanan at patawad sa kasalanan ng aming bayan. Ang lahat pong ito ay nangyari dahil sumuway kami sa inyong kalooban. Pero ngayon po kami nagpapakumbaba, nagsasama at nananalangin. Baguhin niyo po ang aming bansa. Baguhin niyo po ang sistema ng aming bayan. At ang mga korap at masasamang tao sa gobyerno, alisin po ninyo, Panginoon. At ang lahat ng mga tao na naririto, Panginoon, ingatan niyo po kami. Walang masasaktan, walang mamamatay. Ang aming pamilya ay niyo pong ingatan. Panginoon, sundalo, pulis, tao, lahat kami Pilipino, lahat kami tao. Kami ngayon ay nagsasama-sama, iba-iba man ang organisasyon, pero isa po ang aming panawagan. Tulungan niyo po kami iligtas sa kasamaan, katiwalian, abuso. Pagpalain niyo po ang aming bayan at ang aming mga anak. Ikaw po ang magbigay sa amin ng tagumpay at ang lahat ng masasamang loob na nagbabalak na masama rito, alisin mo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. Maraming salamat po at mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay!